Diba na meron tayong community, meron tayong kakwentuhan, meron tayong kasama sa ating pong buhay Kristiyano sa ating paglalakbay. Okay, meron po akong tanong sa inyo. Sino po ang nagkaroon ng kaaway nung bata pa siya? Marami. Di ba? Nung bata tayo, grabe, no? Habang lumalaki tayo or maliit pa tayo, andon yung nakikipag-away tayo. Di natin alam kung... Ako, ni-recall ko to eh. Alam nyo ba na minsan, nakipagsuntukan ako. Isang beses lang nangyari sa buhay ko. Sa basketballan. Doon sa may sampalok pa doon sa pinaglalaroan namin. Hanggang, hindi ko alam kung ano na yung nangyari, ba't kami nagsuntukan. Pero naalala ko lang, yun, hindi na siya gumaganti. Kumbaga, na ko na siya, kubabawan ko na siya, no? Na overpower ko na siya. Anyway, hindi talaga matagal na kaaway, pero yung instant na yun nangyari sa akin. So halos lahat tayo, nagkaroon siguro ng kaaway. Nung tayo ay bata pa. Pero sana ngayon, bati na kayo. Wala na tayong kaaway ngayon. So ngayong umaga, pag-usapan po natin yung ating tunay na kaaway. Yan, di ba sa ating pong buhay Kristiyano, may kaaway ang Diyos, na kaaway din natin. Originally, He is the enemy of God. Pero dahil tayo ang mga anak ng Diyos, so kaaway din natin siya sa ating buhay. Ngayon, sa kagustuhan natin, di ba, na sundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, maranasan ang magandang buhay na nais niya para sa atin, mayroon tayong kaaway. Pakisabi sa katabi mo, may kaaway pa rin tayo ngayon. Yan. So ngayon, iyon ang ating magiging tema ngayon na pag-usapan natin sino yung ating kaaway. So God's enemy. So sa John chapter 10, verse 10, kung meron po kayong Bible, kanina pagbaba ko, nakita ng mga bata yung Biblia ko. Sabi ng bata, sino ba yung nagsabi? Ginto, ginto. Nakita sila ng gold. John chapter 10, verse 10. Dito po tayo magsimula. So sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 10, verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Narito, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Yan, so ang ating Panginoong Yesus, pinakilala niya na merong talagang kaaway tayo. At ano daw po yung gawain ng kaaway? Ang gawain ng kaaway ay magnakaw. Okay? Magnakaw. So, titingnan ko sa Tagalog. Magnakaw, pumatay, at manira. Imagine mo yung kaaway natin, sabi ng Panginoon, andito ang kaaway natin, at ang kaaway, narito para tayo ay nakaawan. Sabihin, yung magagandang bagay na nagaling sa Diyos, yung mga magagandang kaloob ng Diyos na meron tayo, gusto ng kaaway na nakawin. So may magnanakaw, may kaaway na nagnanakaw ng mga bagay, ng mga regalo ng Diyos para sa atin. Sa magandang buhay na nais niya, merong magnanakaw. Kaya sabi mo sa katabi mo, merong magnanakaw. Di ba, pag alam mo na may magnanakaw, nagbabantay ka, nag-iingat ka. Di ba, pag may magnanakaw. Hindi ka umaalis ng bahay hanggat hindi mo sinisigurado na sarado lahat ang bintana at pintuan ninyo. Di ba, bakit? Kasi may magnanakaw. So sa buhay natin daw, may magnanakaw. So meron tayong kaaway na handang magnakaw sa atin. At hindi lang yon, hindi lang siya magnanakaw. Ano pa sabi? Siya ay pumapatay. So, ang gusto ng kaaway, patayin tayo. Sabihin, ang Diyos ay buhay, di ba? God is life. So, ang kaaway naman is death. Siya ay kamatayan. Kaya nga, tayo na nagkasala sa Diyos, di ba, nawalay tayo sa Kanya, naranasan natin yung kamatayan. Namumuhay tayo na dati,
sa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway na ito. At hanggang ngayon, yun ang kanyang gusto, pumatay. No, ang karamihan po na nangyayari ngayon ng pagpatay, no, ang ating pinaniwalaan, no, at pinapaliwanag, ay isang pamamaraan ng kaaway upang mabawasan ang makakakilala sa Diyos. No? Kaya ganoon na lang yung massive death na nangyayari ngayon. Pandemic is one example of that, di ba? Na ang kamatayan ay hindi lang 10, 100, no? By thousands. No? Kasi gusto ng kaaway na pumatay. Kasi ayaw niya, no, na maraming mga tao ang maranasan ng buhay. So gusto niya is after death. No? Yan ang gusto niyang gawin sa atin. At ang pangatlo, manira. Destroy. Sabihin kung ano yung meron ka, no, na magandang buhay, kailangan iingatan mo. No? Kailangan walang pintuan ng kaaway. Kailangan di siya makakakilos. Kasi ang kaaway, maninira. Ano yung relasyon na meron ka, kailangan iingatan mo. No? Kasi ang kaaway, maninira. So kung alam natin na may kaaway, at ito ang gawain niya, ito ang trabaho niya, then matututo tayo na magbantay. Di ba? Matututo tayo ng mga laga, no, ng ating buhay, mga laga, no, ng lahat ng meron tayo sa buhay natin. Dahil merong magnanakaw. Meron tayong kaaway. So pero ang Panginoon, ano sabi ng Panginoon, siya ay naparito upang ang tayo, no, kanyang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap, no? Isang buhay na masagana at ganap. So yun ang gusto ng Diyos. So magkaiba, no? Malaking pagkakaiba. Ang gusto ng Diyos para sa atin ay kagandaan ng buhay, kasaganaan. Diba? Gusto ng Diyos na maalwan na buhay, no? Magandang buhay. Pero ang kaaway niyan dyan para pumatay, manira, no? Magwasak, magnakaw. So iba ang gawain ng kaaway, iba ang gawain ng Diyos sa buhay natin, no? Bilang mga anak ng Diyos. So anong ibig sabihin nito? Ang magagandang bagay na nangyayari sa atin, no, ay plano ng Diyos. Gusto ng Diyos na maranasan natin, gusto ng Diyos na malakaran natin, no, ang mga bagay na dinanais niya bilang isang mabuting ama para sa atin. Ngunit mayroong kaaway. At ang kaaway, no, ay laging naririyan, no, na nagbabantay sa atin upang sa gayon magawa niya yung kanyang naisin, no, yung kanyang gustong gawin para sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon in Matthew chapter 12, verse 29, tingnan niyo po ito. 12:29. Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas o hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malolooban ang bahay niya. Bakit ito sinabi ng Panginoon? No? Ano yung pangyayari na ito? Matatandaan niyo po na ang Panginoon ay nagpapalayas ng mga demonyo, no? Mula sa mga inaalihan nila, di ba? Yung kanila pong sinasaniban. Ang sabi ng Panginoon, maliban na lang italian mo yung kaaway, then hindi mo kayang looban ang kanyang tahanan. Hindi mo makukuha, no, ang kanyang mga kayamanan. Maliban na talian mo ang kaaway. So tinuturo ng Panginoon na napakahalaga po sa buhay natin na hindi makakilos ang kaaway sa buhay natin. Na hindi niya magawa, no, yung kanyang gustong gawin, no, na magnakaw, pumatay at manira. At ang ating tugon sa kanya ay talian siya. Ang ating tugon sa kanya ay huwag siyang pahintulutan. No? Huwag siyang makakilos, no, sa ating mga buhay. No? Hindi siya makapagtagumpay sa kanyang gustong gawin. So ang Panginoon, nung pinapalayas niya ng mga demonyo, sabi niya, hindi mo kayang kuhanin, di ba, yung kayamanan ng isang tao hanggat hindi mo naitali mo na. So ang Panginoon naparito siya para kuhanin niya tayo sa kamay ng mga kaaway, ng kaaway natin. So ibig sabihin, tinatali niya ang kaaway. No? In our case, tinali niya ang kaaway natin. Upang sa gayon, makuha tayo ng Panginoon sa kamay ng kaaway. Maagaw tayo mula sa kanyang mga kamay. No? Para maranasan natin, no, ang gusto niya sa buhay natin, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Inagaw niya na tayo sa kamay ng kaaway. No? Ngunit ang kaaway ay nandiyan pa rin. No? Kaya nga po, itinatag niya ang kanyang eklesiya para harapin, no, ang kaaway. Para
ang kaaway ay magkaroon ng kalaban dito sa daigdig na ito. Para hindi niya magawa, hindi makapanatili yung kanyang kagustuhan na mamayani sa mga tao. So natin yung makikita, di ba, in Matthew chapter 18. So, Matthew 12 to. So, Matthew 16. So, tingnan lang natin, di ba? Isa to sa mga sinabi ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga alagad. Matthew 16, verse 18 and 19. At sinasabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro, or rock, or Petras, At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, Sa ibabaw ng batong ito, which is the Petra, which is a big rock, female, ibig sabihin, hindi si Pedro ang tinutukoy, but it's a different stone or rock, bato. Itatayo ko ang aking iglesia, Ecclesia, maganda yung salin dito, hindi simbahan. So, Ecclesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So, the gates of Hades will not overcome the church, yung Ecclesia. Bakit? Verse 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. So binigay ng Panginoon sa Ecclesia ang kapangyarihan, ang karapatan. Ang kapangyarihan ay sa Diyos, At binigay niya sa atin ang karapatan para gamitin ang kanyang kapangyarihan. Para ang kaaway ay matalian natin. Sabi ng Panginoon, kung ano ang inyong kalagad dito sa lupa, ay kinalagan na sa langit. Anong buksan nyo dito sa lupa, binuksan na sa langit. Anong saraduhan ninyo dito sa lupa, sinaraduhan na sa langit. Now, iyon ang katangian na meron tayo bilang mga anak ng Diyos. Na binigay niya sa atin ang karapatan na ito para gamitin ang kapangyarihan ng Diyos para ang kaaway ay hindi na makakilos. Para siya ay matalian natin. Para siya ay masugpo natin sa kanyang pagkilos. Sa ating kapanahunan, siyempre, dahil nabubuhay tayo ngayon, tayo ang nagbabantay ngayon, sabihin sa ating kapanahunan, kung ano ang nangyayari sa ating kapanahunan, tayo po ang pinagkatiwalaan ng Diyos na maghari dito sa kapanahunan na ito. Hindi sa nakaraang panahon. Sa nakaraang panahon, may mga anak ng Diyos na ginamit niya. Kung bakit tayo nakarating ngayon. Maaaring nagkulang sila dahil ang kaaway patuloy pa rin na kumikilos at maaaring sa ating sariling pamilya, di ba, ay nakakilos ang kaaway dahil hindi nakapagbantay. Marahil ang ating mga magulang, ang ating mga ninuno. Kaya ito ay nagtutuloy-tuloy hanggang sa atin. Pero sa ating kapanahunan, nasa atin na ang pagtitiwala ng Diyos, ang kakayahan at karapatan para gapusin ang kaaway. Binigay ito sa atin ng ating Panginoon. So gusto ko po na mabuksan tayo sa buhay natin na may kaaway. Pakisabi nga sa katabi mo ulit, may kaaway tayo. Walang aksidente sa buhay ng isang tao. Sasabihin ng iba, bakit ganon? Kung kailan ako lumalapit sa Diyos, saka ako nahihirapan, saka dumarating yung mga problemang ito, may kaaway, kapatid. May kaaway. Ngunit meron tayong kakayahan, karapatan, na talian siya. Now, kung hindi mo alam gamitin ang iyong karapatan, so mananatili ka na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan ng kaaway. By the way, ang kaaway ay wala ng karapatan. Inalisan na siya ng karapatan. Pero meron pa rin siya kapangyarihan. Malaki ang pagkakaiba noon, di ba? Karapatan at kapangyarihan. Maaring dati kang pulis, retired ka na ngayon, magaling ka sa pagbaril, magaling ka sa pakikipaglaban, meron kang kapangyarihan. Pero dahil retired ka na, wala ka ng karapatan. Nakano ako? Iba ang karapatan, iba ang kapangyarihan. Ang kaaway wala ng karapatan, pero meron pa rin siya kapangyarihan. Na kanino ang karapatan? Nasa atin. Ibinigay ito ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Tayo na ang may karapatan para itali siya, gapusin siya, para hindi na siya makakilos. At ang Diyos, binibigay din sa atin ang
kapangyarihan pag hiniling natin sa Kanya. Di ba? Hindi sarili nating kapangyarihan, hindi sarili nating lakas, no? Ang gagamitin natin. Pero ang kaaway, bagamat wala na siyang karapatan, meron pa rin siyang kapangyarihan. Kaya kung hindi mo siya kilala, kaya kanyang nakaawan, kaya niyang pumatay, kaya niyang manira. Bakit? Kasi meron siyang kapangyarihan. Pero meron ba siyang karapatan? Wala na. Kung papayagan mo, dahil nasa iyo ang karapatan. Nasa sa iyo na, no? Kung hindi mo siya tatalian. Kung hindi mo siya pipigilan, no? Kung hindi mo siya palalayasin, no? So siya ay patuloy nakikilos sa buhay mo, sa pamilya mo, no? At sa mga lugar, no, na ginagalawan natin, no, sa ating komunidad. So kasama yon, di ba? Hindi lang sa buhay natin, hindi lang sa pamilya natin, bagamat pangunahin yon, pero kahit sa komunidad na ginagalawan natin, gusto natin, no, na hindi na makakilos ang kaaway. Pero na kanino yung karapatan? Pakisabi sa katabi mo, nasa iyo, kapatid. So kailangan mong gamitin, kailangan mong i-exercise yung karapatan na meron ka. So, anong uri ng kaaway meron tayo? Sabi ni Pablo, di ba, sa Efeso chapter 6, verse 12. Tingnan nyo nga po yung Ephesians chapter 6, verse 12. Ito, maganda to po, i-Bible study, no? Yung aralin nyo pa. Ako, inaaral ko pa ito patuloy. Malalim, mayaman, no? Ang talatang ito, patungkol sa pagkikipaglaban. Ephesians 6:12. Yan. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, so hindi tao kalaban mo, no? Hindi yung kapamilya mo, hindi yung kaibigan mo, no? Hindi yung kasama mo sa church, no? Hindi yun ang mga kalaban natin. Hindi ito tao ang kalaban natin. Okay? Kundi sa mga pinuno, so hindi tao, ibig sabihin, ibang tinutukoy na pinuno dito. No? Hindi tao nga eh. So, ito mga pinunong ito, no, ay mga kapangyarihan, no, na itinatag ng kaaway, no, para tayo, no, ay patuloy na mapagharian niya. No, para tayo ay patuloy na, nakawan niya, patayin at wasakin. Yun ang kanyang job description. No? Yun ang kanyang ginagawa. So may mga pinuno, okay, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Grabe, no? Sarap basahin sa Tagalog. Mga pinuno, mga may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan, mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Pwede ba natin tingnan sa English? Alep. May NIV ka. Hindi po natin ito ilalaliman. We will not go deeper, but I just wanted to notice, no, how organized the enemy, kung gaano sila ka-organisado, no, kung gaano sila kasigurado sa ginagawa po nila, no, ang kaaway. No, kung paano sila nakadisenyo, no, na maghari sa daigdig na ito. No, at kasama tayo sa pinag-aaharian nila. For our struggles not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Against the rulers, against the authorities, against the powers, no? And against the spiritual forces of evil. Apat na bahagdan, di ba? Ang tinutukoy ni Pablo. Against the rulers, the authorities, the powers, no? And the spiritual forces. May ranking, no? May organization. No? Sabihin, mayroong iba't ibang pakikipagdigma, no, na nararanasan at mararanasan tayo dahil sa ranking nila, no, sa kanila pong pagkakadesenyo, no, pagkaka-organize. So, ganoon ang kaaway, organisado, no, kung paano siya kumikilos. At ang pamamaraan para sila ay harapin, no, ay iba rin, no. Pagdating na sa mas makapangyarihan, no, the spiritual forces of evil in the heavenly realms, no. Sabihin,
iba na 'yon. Sabihin, ang labanan ay himpapawid. Paano ka lalaban doon? No? Paano ka pupunta? No? Yung mga rulers, no, and authorities, no, nag-rule in front of you, then you can command. Diba? Pwede mong talian, pwede mong palayasin, pwede mong, no, sa ngalan ni Jesus, no, the power, no, that we have, no, the authority that we have. Pero when it comes to the highest ranking, so there is a way, no, to engage with them. So kaya kailangan nag-grow tayo in our lives, no, even in spiritual warfare, kasi may digmaan. Merong kalaban, ano, na kailangan din nating harapin. Now, although pa lang sa private, talo na tayo, so hindi mag-increase yung, authority na meron tayo. Yung territory na meron tayo, it will never increase, no? Kasi yung private pa lang, hindi na natin kayang talian, no? Hindi na natin kayang harapin. So, paano ka mapagkakatiwalaan ng bigger territory, no, which has a bigger power, no, or enemy, kung hindi mo mapagtagumpayan, no, yung maliit na territory. No, so this is the year of overflow. No, but to overflow, it means it requires bigger authority, bigger territory. Gusto nyo ba yun? No, mas mabungang buhay, mas maraming mapagkatiwala sa iyo ang Diyos sa buhay na ito, no? At umaapaw, no, na buhay kasi ginagamit ka ng Panginoon, no, para sa kanyang kaharian, para sa kanyang kaluwalhatian. But there is the opposing enemy, no, that will oppose you, no, that will limit you, na hanggang dyan ka lang, wala kang magagawa, no, talunan ka, hindi ka pwedeng, no, hindi ka pwedeng na lumabas dyan, no, akin ka lang. So, hindi ka pwede mapagkatiwalaan ng iba pa na mas malawak, no, na gawain kasi sa akin ka lang, diyan ka lang. The enemy will try to suppress us, limit us, no, para hindi tayo maging productive. Every one of us, no, grabe yung potential na meron tayo. Hindi dahil sa atin, dahil doon sa Diyos na meron tayo. Now, the limit that we have, no, is not because of us. The limit, no, that we have, no, is because of God. No, yung Diyos na kaya niyang gawin, no, ang higit pa sa inaasahan natin, no, sa ating mga buhay. But the enemy is trying to limit us, no, na wag nating magawa yun. Pinipigilan niya tayo. Kaya dapat ang Kristiyano magising, no, na mayroon tayong kaaway na pinipigilan niya tayo, no, para hindi tayo makapamunga at hindi mangyari sa atin ang magandang buhay na nais ng Diyos para sa atin. Yan. So pakiulit sa katabi mo, kapatid, meron tayong kaaway. Okay, mag-alala, assignment ko yan mamaya. Ano? So, anong kailangan natin gawin? I think, number one, we need to observe how the enemy works. Observe. Sabi niyo nga po, observe. Magbantay lang tayo, magtumingin lang tayo. Ano? Tingnan natin kung paano kumikilos ang kaaway. Palagi ko, yun ang maganda simula, no? Para makita natin, no, ang realidad ng digmaan na ito. No, na mayroon tayong kaaway, tayo bilang mga anak ng Diyos, no, ay hinahadlangan niya, no, dahil gusto ng Diyos na gamitin ang buhay natin. Try to observe how the enemy works. No? Paano kumikilos ang kaaway. You cannot defeat an enemy that you don't know. Kung hindi mo kilala ang kaaway mo, no, hindi mo kaya siyang gapiin. Katulad din niya ng karamdaman. Hindi mo kaya gamutin ang isang karamdaman na hindi mo matukoy kung ano. No? Kaya dapat malaman mo muna kung sino ang iyong kaaway. No? Observe. No? Tingnan mo kung paano kumikilos ang kaaway. In your life, in your family, and around you. No? Naman, very obvious how the enemy is at work. Di ba? Hindi niya na nga tinatago eh. No? Recently, may nabasa ako, ni-reward yung, hindi to sa bansa natin, other country, ni-reward yung nagsusulong ng Satanism group. Ewan ko, nabasa mo yun. Ano? Sayang, hindi ko nakuha yung article. No? But there is a group, no, in this state, no, na ang pinupush nila yung pagsamba kay Lucifer. And they were rewarded by the local government in doing that. Grabe, no, lantaran na. Yung gawa ng kaaway, lantaran. No?
So aralin natin, let's first observe no, how the enemy works. No? Paano siya kumikilos. No? Then pangalawa, you need to identify where the enemy is influencing you. Identify where the enemy is influencing you. So yes, the enemy is at work. No? Nakikita natin yon. Pero tingnan mo, paano ka ini-influensya ng kaaway? Paano siya nag-i-influensya sa iyo? Ito ba ay sa pamamagitan no, ng mga pinapanood mo, no, mga binabasa mo, pinapakinggan mo, mga taong nakapaligid sa iyo? No? Paano ka ini-influensya ng kaaway? No? So kailangan, you need to be aware. No? Gumagamit ang kaaway no, ng kanyang instrumento, human agents, no? Para ang kanyang kalooban ay mangyari dito sa lupa. Para ding Diyos, di ba? Gusto ng Diyos na mangyari ang kalooban dito sa lupa. Katulad na pinagpe-pray natin, di ba? Our Father who art in heaven, di ba? Hallowed be your name. Your will be done on earth as it is in heaven. You know, the enemy, ganun din. Gusto niya na mangyari ang kanyang kalooban dito sa lupa. At gumagamit siya ng kanyang mga instrumento. Pero saan ka magsisimula? You need to first identify it sa buhay mo. Anong mga influensya ng kaaway sa buhay ko? Saan to nanggagaling? No? Sinong ginagamit niya? Anong pintuan na kailangan mong isarado? No? Para hindi makakilos ang kaaway sa iyong buhay. You need to start identifying no, the influences of the enemy in your life. No? And then, pangatlo po, you need to cut every ties. No? Cut every ties. Kailangan mong putulin. No? Every ties of the enemy in your life. No? Kung hindi nakapagbantay yung mga ninuno natin, hanggang ngayon dumadalo yun hanggang sa atin. Sabi, we need to cut every influence. No? Kailangan ma-identify mo yon. Kung ang ninuno mo ay babaero, no? Sugarol, sabungero, no? So mga kilos ng kaaway, then sasabihin mo, Panginoon, hindi sa akin. No? Pinuputol ko na ito sa pangalan ni Jesus. No? So you need to cut every ties of the enemy. No? Kailangan ma-identify mo yon, no? Matukoy mo at maputol mo no? Ang lahat no, ng dinaanan ng kaaway sa buhay mo para hindi na siya makakilos. No? Cutting the ties no, is very important. So madali naman yun eh. No? Kung hindi natin kaya gawin, pwede tayo lumapit sa isang leader, no? Isang Kristiyano, kapatiran natin, no? Natulungan tayo. Pero napakahalaga nun. Early in my Christian life, no, ginawa ko yon. Kasi po, ang aking lolo ay ama ng agimat. No? Parang ganon. Pinupuntahan siya ng mga tao dito sa Dasmariñas dahil sa mga agimat no, na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. At habang lumalaki ako, kasama ako ng lolo ko, at dumating sa punto na siyempre marunong na rin ako magbasa, magsulat, ako na yung tagasulat ng lolo ko. No? Para sa mga dumarating na mga manggagamot na humihingi ng kapangyarihan niya. Ilalabas niya yung baul niyang itim, bubuksan na yon, sasabihin niya sa akin, oh, isulat mo yan, para dito yan. Tinitrain niya ako, tawag ko, intern ako ng lolo ko eh, no, bago ako na-born again. Well, in fact, bago pa mamatay si Tatay Tomas, no, yung lolo namin, tatay ang tawag ko sa kanya kasi siya naging tatay namin. Pinahanap niya ako kasi gusto niyang isalin sa akin no, yung tanim no, na agimat niya. Pero sorry na lang kasi may mas makapangyarihan ako nakilala. Nakilala ko yung source. No? So, at hindi counterfeit, hindi gaya-gaya. No? Ang Panginoon natin, siya ang source at siya yung original. No? So, yun ang meron tayo. No? Yung kapangyarihan ng Diyos no? Na pwede nating maranasan pag nakilala natin siya. Amen? So, kaya nung pinatawag ako ng lolo ko, hindi na ako pumunta. No? Nabalitaan ko na lang, isang manggagamot din ang pumunta at kumuha ng kanyang kapangyarihan. No? Narinig niyo naman yung mga ganyang kwento sa Cavite, di ba? So, kaya early in my Christian life, sinuko ko yun sa Panginoon. Pinaputol ko yun. No? Kasi nasa ulo ko na yung mga orasyon eh. No? Tapos ako may sarili akong agimat. No? So, nung na-born again ako, sinuko ko lahat yun sa Panginoon. I cut the ties. No? So, tapos na ba yun? Hindi. Minsan, ibabalik ng kaaway yun eh. No? Minsan, mag-aana pa rin ang butas ang kaaway. Kasi kilala tayo ng kaaway. No? Binasa niya na po ang ating
ang ating buhay. No? Sabi nga ng isang warlock, 500 pages, no? Inaaral nila ang buhay natin, pataas, no? Pabalik, no? Para kilalanin tayo at paano tayo sirain, para tayo wasakin, para tayo nakawan. So ganon ang kaaway. Naku, seryoso siya. Pinoprofile niya ang bawat isa sa atin para alamin, no, ang pintuan upang sa gayon makapasok siya at makapanira siya sa buhay natin. So if you as a Christian, you are not aware of the enemy, hindi mo alam na may kaaway, no? Talo ka na. No? Talo ka na. And then pang-apat, you need to guard every schemes of the enemy. Kailangan magbantay ka na ngayon. So after cutting the ties, no, identifying, being aware first, no? Being aware, no? You need to observe, then you need to identify, and then you need to cast, and then you need to guard. No? Every schemes of the enemy. Guarding. No? Kailangan may nagbabantay. Di ba sa bahay natin, hindi natin alam. Baka kaya hindi maganda yung itsura ng tahanan natin kasi wala nagbantay. No? Ang kaaway ay malaya na nakakakilos sa ating tahanan, na nakakagawa ng kanyang gusto. So kailangan may mga anak ng Diyos na magbantay. No? Para masaraduhan ang pintuan. You know, the enemy, ang kaaway po, hindi sa kikilos kung walang pintuan. Kundi sa papayagan. Yan po ang kaaway. Kasi wala na siyang authority. Hahanap siya, no, ng authority sa atin, no, ng mga tao. Meron siyang kapangyarihan, no? Pero wala na siyang karapatan. So dahil wala na siyang karapatan, hindi siya basta kikilos sa buhay natin. Wala pong kilos ng kaaway na initiative niya. Hindi niya yung pwedeng gawin. Wala siyang karapatan. Ang bawat kilos ng kaaway ay may nagbigay ng karapatan sa kanya para makakilos siya. At yon ang inaantay niya. Yon ang inaantay niya. Na mabigyan siya ng karapatan. Pag nabigyan siya ng karapatan, nagsinungaling ka, gumawa ka ng kasalanan, no? Nandaya ka, no? Nandoktor ka, no? Mga karapatan, no, ng kaaway. Oy, akin yan. Kasalanan yan, akin yan. So, ibig sabihin, may karapatan ako dyan. So, pag ginawa mo yon, nagbigay ka ng karapatan, kikilos ang kaaway, dala ang kanyang kapangyarihan. Kaya kailangan mo magbantay. Kailangan mo bantayan, no, ang buhay mo, ang pamilya mo, at ang komunidad na ginagalawan mo. So, by the way, palaki naman yung pagtitiwala ng Panginoon sa atin. Simulan muna natin sa buhay natin. Okay? So, pakisabi sa katabi mo, simulan mo muna sa buhay mo. At sa pamilya mo. Di ba? Dapat sa pamilya natin, matutunan natin na magbantay. Okay, so may kaaway tayo, no, na kumikilos, aktibo sa buhay natin. At kung bibigyan natin siya ng karapatan, sisirain niya tayo, wawasakin niya tayo, nanakawan niya tayo, at papatayin niya tayo. Yan ang gawain ng kaaway. Pero salamat, meron tayong Diyos, no? Mapagmahal sa atin, ang gusto niya, isang buhay na ganap, no? Isang buhay na nakasiyasiya, no? Isang buhay na punong-puno ng pagpapala. So yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Kaya nga, huwag natin bigyan ng puwang ang kaaway, no? Para mangyari sa buhay natin, sa pamilya natin, no? Yung magandang gawain ng Diyos, no? Para sa atin. Amen? Now, what's your next step? Okay. Pwede nyo bang isulat yung next step nyo? Okay. Para matandaan nyo naman, o i-type nyo. Pag-aralan mo pa ang kaaway. Hanggang, ewan ko paano yung susulat. Nasa isip ko, pag-aralan nyo ang kaaway hanggang meron kang isang bagong natutunan tungkol sa kanya. Minsan, sa tagal mo ng Kristiyano, kilala ko na yan eh. Yung kaaway. Pero huwag kang kuminto hanggat wala kang natutunang bago sa kanya. Yung kaaway po ay nalalim, ang pagkilos, malawak. At marami pa tayo dapat matutunan, malaman tungkol sa kanya para maharap natin siya. Para harapin natin siya.
Katulad ng talata na binigay ko sa inyo, di ba? Ephesians chapter 6, verse 12. No? Ano yan? Ano yung apat na bahagdan na yan? Ako, hanggang ngayon, naaral ko yan. No? Kasi gusto mong ilapat sa buhay mo. No? Hindi dito lang. No? Kasi gusto mong ilapat sa buhay mo. Yung paglalapat sa buhay ang kailangan natin. Kung may kaaway, pinipigilan tayo, so kailangan natin siya mapigilan. No? So kailangan natin siya harapin at kailangan makita natin ang resulta nito sa buhay natin. No, may paglalapat. No? Dapat makarating tayo doon sa application sa paglalapat. So my next step to you is to study the enemy, and discover one new idea about him. One new idea about him. Okay, discover the enemy. Study the enemy. And discover one new idea about him. Okay, so